number, sabi 3.92 billion, if that is true at all, that covers the period from 2005 to 2026. Ay yung Mhm. impeachable offense is Vice President. So from 2022 to 2026 lang. So from 2022 to 2026 is just 63.8 million, not 3.92 billion. At yan mang Gets? figure na yan, ma'am, ang 63.8, hindi rin po established na Yeah, ninakaw yan ni Sara Duterte. correct. Inilabas na ng AMLAC na sinabi niya, minomonitor namin. So what? So what kung minomonitor nyo? On what ground? On what purpose? Yeah. Anong reason? Yeah. Hindi nyo naman pinaliwanag sa korte eh. Minomonitor Grabe. nyo. Ano ngayon kung minomonitor nyo? Di ba? Hindi ibig sabihin na yan ay na-establish na ninakaw. It does not amount to anything that is acceptable and believable as an evidence to support the guilt alleged against Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Pero sila, pag binuksan natin yung account nila, makikita natin dyan yung mga laman ng maleta na ninakaw ninyo sa Pilipino. Correct. Okay? Vice President, hindi siya magnanakaw katulad ninyo. Sko, kahit ang mga Duterte hindi mga magnanakaw katulad ninyo. Kayo I yung mga may agree. mga maleta. Yan si Percy Sendanya. Percy Sendanya, 'di ba? Tumanggap ka ng 150 million pesos of people's money kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez para sa pirma mo, 'di ba? Yan. Lahat kayo Nakakaya diyan, nga, ma'am, no? okay? Sabi nga Kakahiya ka, ni Congressman magnanakaw Toby ka, Percy Sangco, Sendanya. correct? Pero alam naman natin, 'di ba, sabi ng sources natin, na si Trillanes ay labas-masok yan sa bahay ni Tambaloslos sa Forbes. Mm. Isa sa 10 bahay ng magnanakaw na Martin Romualdez na yan, at labas-masok din siya sa Malacanang, na nandyan naman yung pinaka number 1 na magnanakaw, si Bongbong Marcos. No, so tao yan ng mga magnanakaw na ito. Now ang kanyang categorical declaration as an Yeah. expert legal practitioner at professor ito nagturo ito ng batas at nagpractice ng batas. Ang ginawa ng AMLAC at ng mga opisyal ng House of Representatives, particular sa House Committee on Injustice, criminal acts na naglabag sa 3 batas, Konstitusyon, Anti-Money Laundering Law Council at ang Bank Secrecy Law, at may kaparusahang kulong, pagbabayad, at ito ay hindi pwedeng nakasandig lamang dahil ginamit sa impeachment complaint or process. Ito ay separadong krimen na dapat ipursu ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ma'am, terrible ito ha. Ngayon lang natin nakita na may ganito po kalantaran at kagarapalan na paglabag at paggamit ng criminal acts and criminal elements para lamang po itulak ang agenda ng binaluktot at inabuso na impeachment operations. Well, mula nung umupo si Bangag, Eric, binebend talaga yung Bill of Rights natin, no? So, hindi ito yung first time na ganyan ka-atrocious yung ginagawa niya, 'di ba? At yung sinabi ni Spokes, no, biro mo yung ginawa kay VP, Bill of Rights na mismo, no? Tapos yung AMLAC nakisawsaw. And ito, Mm-hmm. hindi lang simple yung ginawa nung AMLAC nung Buenaventurang Mataba, 'di ba? Yun naman Mm. yan talagang criminal act pala yung ginawa mo. Criminal acts. Mm. Porky Pig, grabe pala yung ginawa mo. Tapos grabe no, parang we just had DJ Nika as our guest. We're talking about Nika and the way Marcos wants to maneuver a very important institution, Agency. yeah, in government. And yet here it is now. Now we're seeing the fruits of that that rotten thing that Marcos is doing. And I can't help but think itong pagbend ng it's just also really we all know that this Congress is disgusting, that it's really the worst. Yung Congress under Marcos has really mutated into a pile of dog poo, 'di ba? Yeah. But this is Tama. just, I mean, what will happen next? No? Lahat na lang winasak ni Marcos. Lahat winasak niya. Katulad nung tatay niya, ganun ang ginawa. So parang um I cannot help but think about the consequences of this, no? Once bumaba na siya. At bababa yan, no? Bababa yan. Correct. Kakalad ka Ma'am, rin maganda din yan. ang binanggit ni Atty. Harry Roque kanina Yeah. na sinasabi niya
expected naman ito na gagawin talaga nila pero hindi ganito kagarapalan ang nakikita natin that even AMLAC, sabi mo, will destroy the very foundation of the institution that the law created it. The law that created it, nilabag niya mismo ang batas na yon na nasa Anti-Money Laundering Council. May procedures na nagbubuo nito at nagbibigay ng mga patakaran at pamamaraan kung ano ang pagtamang gamit nito. Nilabag niya mismo ito. Ngayon, ang nakita natin dito, ma'am, hindi na ito magagamit sa impeachment court, definitely. Inadmissible ito. Napakagaling ng mga abogado na nandun, ma'am. Attorney Marcoleta, Attorney Alan Peter Cayetano, Nandun sila? among others. Nandun Ma'am? sila kanina? Nandun sila kanina Hindi, I sa mean, pagdating Kongreso? sa Senado, hindi na yun Ah, I hindi na see. yun, I see. hindi yun Yes. makakalusot, sigurado At yan saka pag may ginamit yan. prinsipyo. May Oo, matino prinsipyo. yun. Yeah, oo. Oo. Ngayon, Talaga yun. tama ka din sa binanggit mo kanina, gusto kong susugan yun, na ginamit lang talaga ito para wasakin, sirain at tapunan ng sangkaterbang putik, ng pagdududa at ng kamalian at ng kasalanan si Vice President Sara Duterte dahil yun naman talagang objective nitong kangaroo court trial. Hindi na po ito investigation, ma'am eh. Kangaroo court trial nang ginagawa nila. Illegal yan. Alam din yan ng Korte Suprema, kaya nga sabi ni Attorney Baligod at ni Attorney Paulo Panelo, baka hindi yan maka-first base muli sa Senado. Ibabasura yan ng Korte Suprema dahil lantaran, garapalan at walang pakundangan ang abuso sa batas, sa konstitusyon, at sa mga proseso at sa mga karapatan ng mga individual kagaya ng nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Manscardio. Alam mo, yung kahalagahan ng batas, alam naman natin yun eh. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lamig sa puso ko na pinapanood sila ng ganyan. Terrible. Ngayon ko lang na nakita yung kahalagahan ng pagsunod sa batas. Kasi iba kapag ka si Ramil Magdriaga ang lumabag sa batas. Pero kapag ka mismo yun nasa gobyerno na matataas ang pwesto, ang siya mismo ang lumalabag ng batas at inaabuso yung poder nila. Grabe, no? Talagang we're living through Terrible. this nightmare of abusive, arrogant, led, of course, by Bongbong Marcos, no? The most Or, abusive, the most arrogant, na walang pakialam sa batas at yung Bill of Rights natin, wala na, no? At naranasan natin yon, Eric, at saka ng maraming mga kababayan natin na nagsasalita at magsabi ng katotohanan or yung kanilang opinion, di ba? So, doon lumalamig yung puso ko na nakikita ko ito na ang kapal ng mga muka, no? Talagang very brazen. And I'm wondering kasi the kasi 'di ba we have to put into the if you have to complete that whole picture, kasama ni Marcos ngayon ang CPP. At ang CPP meron silang propaganda machine na nandyan sa loob ng mainstream media na binabayaran ni Marcos ngayon na bilyones. No? So makikita, maiintindihan ninyo, yung nababasa ninyo sa mainstream media, yung pag-reframe nitong nangyari sa Kongreso ngayon. Hindi totoo yung lumalabas dyan. No? So, um, kawawa ang Pilipinas. yeah. Naawa ako sa Pilipinas, Eric. And speaking sa pagkaawa natin sa bansa natin, ma'am, mantakin mo ang naibasura at nasabasurahan at nabubulok na mga pagbubunyag na ginamit ni Trillanes during the time of President Duterte. Yung a certain Sammy Oy and Michael Yang na mga Chinese drug traffickers daw, wala naman siyang naipakitang ebidensya. Wala din pong clarificatory and validated information from PDEA or PNP. Basta sinasabi lang ni Trillanes na drug lord. And then sinasabi niya na may mga deposits na ginawa. Ginawa niya na ito panahon ni Pangulong Duterte, ginamit niya na ito sa panahon ng Bicoy stories niya, na binulgar na siya palang director at operator ng kanyang sariling aktor-akturan. Kanina binigyan siya ng plataforma. Muli, at naging isang showmanship na naman muli ng ala Viva Max na uhaw sa kamera itong si Trillanes kanina, ma'am. 181 million pesos daw ang pinagdideposito ng drug lord sa iba't ibang mga deposit accounts ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Basti Duterte, ni Pangulong Duterte. Ma'am. Imagine, you can just stand there, you can just sit there and spew all these lies about just about anybody, no? Kasi pero alam naman natin, 'di ba? Sabi ng sources natin na si Trillanes ay labas-masok yan sa bahay ni Tambaloslos sa Forbes. Isa sa 10 bahay
ng magnanakaw na Martin Romualdez na yan at lamas-masok din siya sa Malacanang na nandyan naman yung pinaka number one na magnanakaw si Bongbong Marcos, no? So tao yan ng mga magnanakaw na ito. Tapos yan si Trillanes, no? I keep wondering what did our country do to deserve such a disgusting person, no? Napaka walang hiya ng taong yan, no? So I'm just wondering, meron sana akong gustong i-flash, Eric. Maybe you might want to Sige, ma'am. explain what it is. The team, our team, could you flash yung sinabi sabi ni Congressman Ungab. Kasama siya doon sa Sa Palen? sa SALN. Papakita Mhm. ko. Sige, Beb. Mapapakinggan Pwedeng natin. i-flash. Hindi. I-play mo, ma'am. Hindi Hindi. siya Hindi hindi siya. siya hindi siya video. Baka natutulog yung Basahin mo, ma'am. Okay. Ano mo, para Sabi baka niya, matibihakan. don't be fooled by the AMLAC numbers game. Okay, so Representative Isidro Ungab ang nagsabi nito. Sabi nung headline, 3.92 billion covers the transactions to 3.92 billion daw yung yan. Yan Yan. yata, ma'am. Okay, Ma-sharing screen. natin. There, Ayan. yan. Okay. 3.92 billion daw ang naglabas-pasok ng mga transaksyon sa kay Vice President Sara Duterte na account at ng kanyang asawa. At anong sabi ni Congressman Ungab, this is not just a simple numbers game report. Yeah. Yan. Ano pong Vice punto natin President dito, siya. Ma'am Lorraine? Oh. Oo. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, mag-take off kami doon sa binanggit ni Attorney Harry Roque. Something that is born out of criminal operations will always become a criminal attack. Ibig sabihin po, ang ibinunga ng isang gawaing pangkriminal kagaya ng ginawa ng AMLAC at ng mga officials dito at ng Committee on Injustice, walang ibubunga na katotohanan. Sapagkat yan ay hindi makakatayo sa korte. Pangalawa, hindi yan ipinaliwanag ng tama. Ginamit yan para lukuhin ang taong bayan na kunwari, bilyon-bilyon ang pinagnanakaw na pera ng mga Duterte kasama pati sa mga drug lord na transaksyon. Sapagkat sabi nga kanina ni Atty. Harry Roque, once you divulge that, you have to tell the court that these are products of criminal actions of a person or persons that you want to target, and you have to show proof. Walang proof yan, hindi yan nanggaling sa court order, hindi po na-scrutinize ng korte, illegal at kriminal ang ginawa na ito, pero pinapanabas na ito ay gospel truth o katotohanan, Ma'am Lorraine. At delikado ito kung hindi may paliwanag. Oh, and yung number, sabi 3.92 billion, if that is true at all, that covers the period from 2005 to 2026. Ay yung impeachable offense is Vice President. So from 2022 to 2026 lang. So from 2022 to 2026 is just 63.8 million, not 3.92 billion. At yan mga figure na yan, ma'am, ang 63.8, hindi rin po established na ninakaw yan ni Sara Duterte. Correct. Inilabas na ng AMLAC na sinabi niya, minomonitor namin. So what? So what kung minomonitor nyo? On what ground? On what purpose? Anong reason? Yeah. Hindi nyo naman pinaliwanag sa korte eh. Minomonitor nyo. Ano ngayon kung minomonitor nyo? Di ba? Hindi ibig sabihin na yan ay na-establish na ninakaw. It does not amount to anything that is acceptable and believable as an evidence to support the guilt alleged against Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Pero sila, pag binuksan natin yung account nila, makikita natin dyan yung mga laman ng maleta na ninakaw ninyo sa Pilipino. Okay? Correct. Vice President, hindi siya magnanakaw katulad ninyo. Kahit ang mga Duterte, hindi mga magnanakaw katulad ninyo. Kayo yung may mga maleta. Yan si Percy Sendanya. Percy Sendanya, di ba, tumanggap ka ng 150 million pesos of people's money kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez para sa pirma mo. Di ba? Yeah. Lahat kayo dyan. Nakakaya nga, ma'am, no? Kakaya ka. Magnanakaw ka, Percy Sendanya. Correct. Teka muna, Eric. Percy Sendanya, magnanakaw ka. Kuha mo, magnanakaw ka, Percy Sendanya. 150 million. Buksan natin SALN mo. Gago, Correct. magnanakaw. I agree. And because of that, ma'am, challenge nga sila.
ni Congressman Toby Chanco. Sige nga, mag-bookcast tayo ng ating salin para magkaroon tayo ng moral authority Yeah. of what we are doing against the Vice President. Kasi si Vice President Sara Duterte, hindi naman niya tinago. Andiyan, ang salin niya. Pero kayo, bakit niyo tinatago ang mga salin niyo? Pinalusot niyo pa ang mga properties niyo, mga bank transaction niyo. Bakit hindi niyo pinakita? Exempted kayo? Hindi pwede yun. O, magsimula tayo kay Marcos, pababa, hanggang sa pinakamababa. Buksan po natin lahat ang salin at mga bank transactions kung yan ang gusto ninyo. Huwag na nating ipatupad pa ang batas kung yan ang gusto ninyo. Pero ang batas ay nag-a-apply lamang sa kanila. Pero kapag para sa kapakanan at proteksyon ni Vice President Sara Duterte bilang isang mamamayan at bilang opisyal ng gobyerno, hindi pala pwede gamitin ang saligang batas. Hindi pala pwede gamitin ang mga batas on Bank Secrecy Law and Anti-Money Laundering Council. Diyan pa lang, Ma'am Paul, na ito, i-dismiss ng Korte Suprema itong impeachment nila. Ibabasura ito. Sapagkat nilabag nila ang equal protection of law, which is a guarantee of the constitutional right of the Vice President and Bill of Rights, at nilabag nila ang due process of law. Tsaka huwag na tayo magpaikot-ikot. Okay, huwag na tayo magpaikot-ikot. Nag-i-investigate kayo ng Vice President kasi sinasabi ninyo magnanakaw siya. Alam ng buong Pilipinas kung sino ang magnanakaw. Correct. At kayo yon sa Kongreso. Trilyones ang ninakaw ninyo sa Pilipino. Kayong mga nandyan, ang mga magnanakaw, pinakamalalaking mga buwaya sa Pilipinas. Ang nakatalo lang sa pagkabuwaya ninyo ay si Bongbong Marcos. Pero kayo dyan, na mga nakaupo dyan, kayo ang mga magnanakaw. Okay? Tumigil kayo. Alam ng Pilipino na yung mga kongresista dyan, kayo, mga walang hiya kayo sa Pilipino, mga magnanakaw kayo, tumanggap kayo ng maleta na pera ng Pilipino na dapat ay nagpunta sa flood control at sa lahat pa ng mga serbisyo para sa Pilipino, pero anong ginawa ninyo? Bumili kayo ng mga helicopter, mga jets. Bumili kayo ng mga bahay ninyo sa Spain, sa Europe. Mga walang hiya kayo. Mga demonyo kayo. Kayo ang mga magnanakaw. You have the bloody gall to investigate the Vice President who's not stolen a centavo from the Filipino people, na hanggang ngayon faithfully serving the Filipino people, kung kaya't ang trust rating niya pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Pero kayo, nasa kanal kayo kasi alam ng Pilipino, mga walang hiya kayo, mga magnanakaw kayo. Okay? Pero si Tigilin Grace pa kanina, Ma'am Sikwana, sila Congressman Bong Sontay, Congressman Paulo Marcoleta, si Congressman ng bagong henerasyon, dahil tumayo sila at pinoint out nila, why are we discussing matters which are not being alleged against the Vice President? Hindi na natin sakop yan. Bakit natin yan pakikialaman? And pangalawa, illegal yan. Sapagkat hindi yan binigyan ng pagkakataon na masagot at mapagandaan niya ng ating inaakusa. Pero lahat ng ito ay binasura lamang, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Which means, ganun din po ang sagot ni Ombudsman Boying Rimulya nang tinanong siya. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga salin ng Vice President? Sabi niya, I cannot comment na mayroon siyang nilabag. Basta sinabi ko lang na wala naman ang mga data na yon, no amount yon para magsabi ng konklusyon na siya ay may mga paglabag, unless there are other evidence to prove that. Maganda yung punto na yon ni Ombudsman Boying Rimulya. Wala palang proof eh. Wala naman palang mali, no? Kung nag-increase man ng kanyang salin, diniklara naman niya ang increase. Pero itong mga ina-allege na mga bank transactions, nais nilang isingit na itinago ito. Kaya nila ito inilabas para ipahiya si Vice President Sara Duterte na nagtatago siya ng mga nakaw na yaman. Ma'am, ultimately nakita ko kanina, gusto kitang kuha na ng reaksyon in our wrap-up period of time na lang. Ma'am, si Justice Corona, si Chief Justice Corona, ang kanyang mga ni-require na mga papeles at dokumento na nireklamo niya at sinampahan siya ng kaso, patay na siya nang maabsuelto siya sa Sandigan Bayan. Grabing injustice. Dinismiss ng Sandigan Bayan. Yeah. Pero the damage on his reputation, on his family, on his children and grandchildren, umiiyak siya, sabi niya, hindi ko na ito mababalik. Ang kahihiyang idinulot sa pangalan ko at mga apo at mga anak at sa buong pamilya ko. The same pattern that they would like to do against the Vice President, her family, her children,
her entire family, the Duterte family, Ma'am Lorraine. But you know what, Eric, no? During the time of CJ Corona, I believed what the lies that were told about him. Mm. No, that's why I'm so angry na pwede kang manloko ng ganyan. At kasama dyan si Risa Ontiveros at si Ronald Yes, Llamas, no? They were named. Mga sinungaling yang mga yan. At sinisira nila yung naninilbihan ng maayos sa Pilipino, mga walang ya din kayo. No, so naawa ako no na si CJ Corona, but the reason why I believed those lies and I want the people to be awake right now, okay, is because billions are being poured right correct, now on media operations. correct. Diyan bumabawi sila na parang itong mga kriminal sa Kongreso, yung kriminal sa sa AMLAC, ginawa na nila yung yung part nila at pinasa na nila ngayon yung bola nila sa mga bayaran na media at sa mga bayaran na mga vloggers nila para sige sige kaw inday lustay chut 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 chut, chut, 'di ba? Yan ang susunod. Yan ginagawa na nga nila ngayon, yung operations na yan. Ay, nako. Tapos 'di ba, Hindi ka Eric? nagkamali, Ma'am, ha? Yeah, go ahead. Nakita ko kanina, before tayo mag-on board, Mm. ang mga headline, pati tabloid, Duterte family tumanggap ng 181 million mula sa mga drug lord, Trillanes. Headline, ha? Evening news line na ito, ha? Halos lahat, ma'am. Then meron din. Sara Duterte, inakusahan na nagtago ng 3.9 billion pesos. AMLAC. Eric, pero maganda sana pag nag-quote sila ng ganyan, sabihin nila na si Trillanes nagsabi. Kasi pag Nilagyan nila Trillanes. Oo. kasi pag si Pero Trillanes, parang punchline eh. Trillanes, wow! Ganun, di ba? Pero inuna mo na yung 181 million pesos Yeah. galing sa drug lord. You know? Ibinigay sa mga Duterte. Ganun ang mga sabi mo. Yan ang mga style ng spinning. Ini-spin nila ang media title. Tsaka alam mo, dyan ko talaga nakita no na public service is a thankless job talaga. Hindi na ako uulit talaga, I swear. Kasi binigay mo na lahat eh. Talagang nagsilbi ka ng maayos, etc. Pero nandyan ngayon si PRRD sa The Hague. Tapos si Vice President, ganyan yung kababuyan na ginagawa sa kanya. Pero yung kagandahan kasi dito, no, ay yung buhay natin eh, talagang ganyan eh. 'Di ba namin nangyari talaga, our life leads us where it leads us and the Vice President has embraced her destiny. Sinabi niya, 'di ba, na natanggap ko na ang I wasn't born to be Yeah. happy. Sabi niya, hindi ordinaryo ang buhay ko, 'di ba? So maganda 'yon. At ngayon tumitindig siya ng mataas, no? Meaning, for me, nakita natin itong ginawa ng mga buhaya diyan sa Kongreso at mga corrupt diyan sa AMLAC na napakabulok ng Pilipinas, yung rot natin, and that it has to be fixed. Kailangan ayusin natin 'yan sa takdang panahon. Pinapakita lang Ma'am. kung gaano kabulok, no? Ma'am, balikan natin sa Yeah. isang episode. Yeah. Malungkot din tayong dalawa Yeah, at ang sambayan ng yes. Pilipino sa nangyari kay former President Duterte. Sapagkat iginiit ng ICC na may jurisdiction sila kahit bogus na sila. Sa appeals chambers kanina, ma'am, inilaban ng kanyang legal team, si Pangulong Duterte, at sinasabi sa kanila na functional po ang korte sa Pilipinas. You can remand the case there and bring the accused before the court doon sa Pilipinas, sapagkat doon naman dapat ito dinadala at functional naman ang lahat ng legal and judicial systems nila. At subalit iginiit ng ICC, no, mananatili siya sa kulungan at lilitisin siya dito. Appeals chamber yun, ma'am. Pag-usapan natin sana, maka-interview din tayo, ma'am. And sa 19 na namatay na NPA, ma'am, UP na naman ang isa. Student Council Officer, batang-bata, napakaliit na batang babae. Wasak ang katawan sa enkwentro sa Negros. Ngayon ang claim ng anak bayan at ng UP Student Regent, siya ay nandun para mag-aral sa kalagayan ng mga magsasaka sa Negros. Wow! Na naman, Ma'am Lorraine. Yeah. So, very briefly lang, no, Eric, no? Go ahead, ma'am. Ito yung kung bakit natin binigay yung serbisyo natin, 'di ba, in the past. At hanggang ngayon kung bakit tuloy-tuloy. Kasi lampas na ito sa dapat bawat Pilipino, obligasyon na nating tapusin ito. So kailangan talupan natin at sabihin natin kung sino yung mga CPP kasi yung mga nandyan sa Kongreso, yung Makabayan Block na yan yung mga top recruiters, no? Correct. At yan yung kung bakit namamatay pa yung mga anak natin. And as for the ICC,
no, I've just followed the lead of my leader, Eric, no. I'm not broken Yeah. by it at all. I expected it kasi yung nag-divulge ang 18 Marines, no, na Mhm, mhm. binayaran, may maleta yung mga yan, no? Yung ganyang kakorap si Marcos, no? Kahit yung mga ICC, at saka ito si Marcos that's funding them, no? So Yeah, correct. I have no hopes or anything for anyway. Si Vice CPRRD is prepared. He's ready. And so should we all, no? Niyakap na niya irin ito. Parang si Vice President. Lahat tayo dito, no? Lalakasan natin ang loob natin at tatag lang, no? Wala talaga akong ine-expect na maganda diyan sa ICC. Pero yung kagandahan doon, no, na-expose siya kung ano siya talaga. 'Di ba? Tama. Na-expose talaga siya na huwad siya na court of Na na for tribunal. justice. So, hindi totoo Oo. 'yun, no? Hindi Pero totoo. magandang termino na ginamit ni Pangulong Duterte sa kanyang isa sa mga anak niya na si Miss Kitty Duterte. Sabi niya, tell our people, I am invictus, Yeah. unconquered, undefeated.